Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Hey! Balik tayo, Karambola, sa Aliw 23 DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana. Andito. Conrad Banal. Good morning po ulit sa inyo. Okay, Good morning. Magko-commercial ako ng konti. Yes. Ano Kasi nitong weekend, medyo nag-relax, nag-chill kami. Merong ongoing pala dyan sa may Shangri-La Mall. Dito, malapit lang sa atin, dito sa Mandaluyong. Yung Chinese Spring Film Festival. Ganun. Ano to organized to ng Ateneo Celadon. Celadon, yung Chinese Filipino organization Film sa festival, Ateneo. Embassy ng People's Republic of China, ganyan. Dub yan siguro, dub. Hindi. Tagalog or English? Yung may subtitles. May subtitle. Aside from the fact, nakadalawang sine kami na napakaganda ng mga sine, merong pinalabas sila ron na isang, every movie, pinapalabas tong, parang, di ba, in between ng movies may commercial. Ni Hao China. Very simple. Hindi to love the Pil o love China. Hindi. Pagka napanood mo, and it's very short, parang 2 minutes lang, 3 minutes. Okay. I mean, ikaw inganyo kang bumisita sa China. Mukhang ang dami palang mapupuntahan doon, hindi lang Great Wall. And that was I think, pinapanood namin to na, sabi nga ng nung mga kasama ko, dapat meron tayong ganitong video, yung simpleng-simple, why go to the Philippines? Dahil ito, pang. Yung, hindi yung, kasi kung hashtag love the Philippines lang, hindi mo naiintindihan. Sabay, it's a mishmash na mga kung ano nung kultura. Yung mga talagang mga beauty spots natin. Sabi ko, pwedeng panlaban dito Yung bang astounding photography, film, tapos ilagay mo in a 2-minute thing. Ang galing. Actually, pwede mo lang gawin dyan. Kunin mo na lang yung kunin mo na lang yung past. You don't have to reinvent the wheel. Archive. Ang dami nilang ganun. And Nostalgia na naman. Hindi nostalgia, yung talagang Sure. actual na mga lugar natin, whether it's the rice terraces, Palawan, Hindi Siargao. nga, wala na yun Di nostalgia na lang. Nandun pa naman. Nandun pa Notwithstanding we're losing the war against plastics. Yeah. Nandun pa yung mga lugar na yun. Yun lang ang naisip ko. Sabi ko and that's the second point ko. Habang itong bangayan na China, nag-anti-China, quietly, the relations between China and the Philippines are very strong. People to people. Film, yung ginagawa organization to ng organization. Ateneo Celadon, that's very good. Yung bang, very strong relationship Hindi, nila. kompleto yan. Yung ambassador ng China nandun, di siya nagagalit. At different levels. At different levels. may mga Tuloy ang nangyayari. cooperation. And that's good. Sana Hindi. Ako, Korean telenovela pa rin. Kaya, yan nga yung sinasabi. Pag nagkaroon ng Korean Film Festival, panunuurin ko Ang dami rin nilang magaganda. Basta ako Korean Yung telenovela. sinasabi mo kanina, parin Joel, parin Conrad. Oo. Yung tungkol nga sa paggising. Ito, may sinasabi sa akin si gising. Harry. Hindi si Harry ang Harry ito. Hari. Oo. Sabi niya, galing ito sa Napocor. Sabi niya sa akin, ito sinasabi niya. Ano? Sabi niya, yan na nga ho dapat naman gumising ang mga opisyalis natin tungkol sa Napocor at saka sa Department of Energy. Ano ba nangyari na daw sa Malampaya? Di ba mayroong diskusyon na titignan nila ulit yung Malampaya nangyari? Kasi dapat bumalik na daw sa Pilipinas yun. Yung facility. Shell at saka Chevron. Caltex. Oo. Chevron. Yung ganito po yung issue dyan. Paliwanag ko lang sandali yung point ni Harry. Oo. Yang Malampaya, in principle, lahat ho ng gas, yung nandun sa ilalim, whatever, oil, minerals, pag-aari yan ng Estado. State. In principle. Ngayon, yung Shell, Caltex, kinuha nila, sabi nila, i-explore namin yan. We will harness your resources. Hati tayo sa kita. Something like that. May sharing tayo. Hati man of 60-40, whatever. So mag-i-invest po yung foreign companies. Tatayo nila yung mga lahat ng kailangang equipment and lahat. Para maging production. Ang agreement nila, after a certain number of years, pagbawi na yung amin at kumita na rin, sa inyo na yan. Yan. After a number of years.
Yan yung original. Natapos yun. Oo. Ba, nakalain mo na ibenta pa? Sipin mo yun? Tapos state dapat babalik na yan. na yan sa estado. Oo. Naibenta pa, kumita pa uli. Isipin mo yun? On top nung kinita Kinita nila. nila, oo. During the times na ginagamit. Yan po ang issue dyan. At bakit pumayag tayo? Yan. Yan. Yan ang sinasabi. Hari, yan ang sinasabi mo, Hari. Ikaw naman, Kasi Hari. kumita na sila, pakikitain pa. Kumita na sila, pinakita pa natin Let ulit. sleeping dogs. Ayan. Hari. Let sleeping Hindi, dogs. kasi sinasabi lie. niya, ano daw bang ginagawa ni Secretary Lutilla? Wala. Isa yan sa mga nako-call out Yan ang, kanina kahapon. yan ang, yan ang, Yan ang sinasabi. kinocall out ni Ano Presidente. po ba? Yan ang kinocall out ni Presidente kahapon. Magumising naman kayo. Sama eh. Sama. Ito po. By the way, ito wala akong pinatutungkulan dito, parin Joel ha. Baka naman mayroon ka naman. Baka na naman sinabi mo. Sabi po ng PSA, Philippine Statistics Authority, yun daw po ating mga target sa trade. Okay. Badly missed. Miserably missed. Naku po, aray ko. Sama naman ng magsalita nito PSA, pare. May sino ba, wala akong pinatutungkulan dito, ha. Ang exports po natin, paakyat yan in the past years. Biglang last year, bumagsak by almost 7%. Pati ang ating imports, bumagsak. Pero ang ating trade imbalance, lalong lumaki. Ang ating exports, ang laki ng binagsak. Mahigit, ewan ko, parang, ano yung 7% kaya ng trade? Na, PSA, yan ang sabi ng PSA. gumising kayo dyan. Exports bumagsak, pero imports, pati imports bumagsak din. Hindi. Bagsak din. Kasi Dahil nagsarahan ng mga factory. Oo, wala ang mga factories okay. tayo eh. Mainly ang ini-import po natin, consumption. capital Consumption goods. na, finish- Capital oo, goods. oo. Bumagsak yun kasi nawala yung mga capital goods. Kasi nagsarahan ng mga public. Hindi materials to manufacture produce. goods. Wala. Hindi ganon. Wala na yun. Ay, naku. Kaya masakit ang Masakit ulo yun. niya si Decgo eh. Oo. Tababaston sa kanya itong mga... Ano man Kung nangyari? ako hindi na lang ganun, tanggalin ko na lang yan. Palitan ko na lang. Di ba? Bakit titiisin ko? Nakaread eh. Kahapon. Kagabi. Nandoon. Andun eh. Sinisingit yung sarili. No? Hindi ko rin naman maintindihan si President. Talaga nandun. Hindi ko rin naman maintindihan ng Presidente. You have Masyado kang mabait, you have eh. all the power. Masyado Alam mo, mabait. hindi raw niya style yun. Oo nga eh. Yung nagtatanggal ng tao. Pero Pero sa ngayon pong pagkakataon, baka kailangan baka kailangan na eh. Baka kailangan na eh. Mr. President. dahil wala nangyayari. DNR. Nandun. Nandun. Yun ang unang-unang. Ganon. Bird yun. Bro, medyo... Ano ba? Ano siya eh. Nagising. Nandun. Aga. Yan ho ang mga susi. Kung Hindi lang climate, parang usherit eh. Siya pa yung nagdadala ng mga tao sa sinilya, sa likod dapat. Ganun ba? yung sabi nila, yung West Manila Travel, Bay. Travel Secretary. Manila Bay, tinira na nga ni si Mato yan eh. Ngayon, ang huling findings, grabe na naman ang trash Balik. dyan. Ang balik. Bumalik. Ano daw ba ang problema natin, sabi ng World Economic Forum? Climate change, inflation, at saka, well, eto, wala rin nangyayari dito. At saka shortage ng electricity supply. Nako. Sek. 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 Ano ba? Hindi lang malampaya issue dyan. Oo. Hari. Si Harry naman eh. Eto, trade. Di ba? Kitang-kita po yung walang nangyayari dyan sa DTI. Dispalingado. Parehong importation, bagsak. Para ang export, bagsak. Bagsak. Paano ba yan? Missed badly. Yan ang sabi. Ta-target-target pa kayo kasi, yan. Yan ang sabi ng PSA. PSA, Missed badly. Missed badly. Grabe itong PSA. Sama. Tama. Laglag na laglag po. Oo. Ngayon, dinajustify nila, binababaan na lang ang target.
papatay-patay yung kanilang sekretary. So, ginawa ho ng DTI. For this year, binaba ng husto ang target. Hindi ho nakukuha sa ganun yun. Ba? Hindi ba? Hindi po. Hindi, management tool yan, Pag pare. yan, paring Joel, pag ikaw galing ka sa corporate, pag yan ginawa mo, may target ka, tapos binaba mo para ng mga achievement. Ma-achieve mo. Ano yan, tatanggalin ka Huwag na tayong lumayo pa eh. Sumali ka sa track and field, yung high jumper. Pakibaba nga yung ano. Punta, sisipain palabas ng stadium yun eh. Sasabi, gago ka ba? Ang teknik. Hindi ko kaya yan eh. Babaan nyo. Ang laro dito, tinataasan, hindi binababaan. Putya na. Ang customs, pare, Ang tindi ng dating, ha? Yun. 1 trillion daw ang kanilang target. Target. Aba, 1 trillion this year. Bago to eh. Wago. Ha? Sino ba to? Ano ba background nito? May bago po tayong Customs Commissioner eh. Sino? Di ba, bago ba yan? O yan Bagong yung dati luma. pa? Bagong luma. Bagong luma Bagong pala luma. to. Luma, Sorry. hindi siya Sorry. Ang bago yung boss niya. Sige, naglalagay ka ng target. Ay! Hahatawin ka ni Secretary Recto. Ayan. Ayan. Bago daw. Bagong sige. target. 1 trillion ang Sige, sinasabi okay. niya, pare. Ganda. Ayan, gusto ko yan. Oh. Sabihin po, pag nagta-target yung Customs BOC. Commissioner, mambabambo yan. 1 trillion collection for this year. Yan po sabi ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio. Mabuti. Inilabas mo na yan, Commissioner. Kasi bago ang sekretary mo, siguradong Ang magkakaroon. target po na binigay sa kanila, 960. Tinaasan niya. Tinasa niya ng 40 billion. Masyadong kulang yan, sir. Parang ganun sinasabi Ay, mo. Commissioner Rubio, baka mapagalit. Ay, Alam mo naman, alam mo. consolidator. Oo, meron dyan. Baka nagkakamali ka. Baka nabibigla ka lang. Oo, mabibigla ka. Baka iba ang gising mo. Baka yung consolidator dyan alam mo na. Alam mo na. Ano Baka yan? mabigla ka dyan, ha? Pikon yan. Oo. Madaling, Madaling bulungan yon. ayun! Sabi niya po, formidable daw yung kanyang gustong mangyari. Ayun. Pero kailangan daw ng magising. Hard work. Parang ito at ang theme ngayon ng government. Gisingin at magtrabaho. Yan. Yan, hard work. Gising at trabaho. Sinusugar ko daw. Yan sinasabi. Sinusugar. Bakit? Sabi, hindi, ng mga pro Duterte. Anong sinusugar? Sinusugar ko. Wala pa kaming asukal dito. Mag-i-import na tayo na additional asukal eh. Hindi, bibili na raw ng gobyerno. Yung mga nandiyan. Ay, isa pa nga yan. By the way, napag-usapan natin yung asukal. Baka sa SRA, yung sinasabi lang natin, nagising kayo pero binabago nyo yung grading. Pareho din yun. Binago nyo lang. Oo. Meron daw siya mga bagong initiatives. Ayun. Yan po ang report natin galing sa Customs. Customs. Kasi problema natin yung Customs Ang baba ng import-dependent economy, ang baba ng koleksyon ng Customs. At sinasadya po na talagang babaan ng target. Uulitin ko na naman, yung oil smuggling. Nakakatulong ba yan? Hindi yan ang solusyon para baba ng presyo ng petrolyo. Hindi smuggling. Hindi smuggling. Nakakasira po yan sa ating economy. Ang nakikinabang lang lamang dyan, yung maraming mga Ferrari dyan. Yung madalas mag-good time sa mga... They're spending hundreds of thousands a night daw. Pag-good time. Saan galing yan? Kung ba ang yan, kinita mo ng honestly and pinaghirapan, pinagpawisan, okay lang. Ang kinabi niya, yung mga nag-good time na yan at saka yung mga nag-expose sa kanilang good time Ha? na nagigising din pagkatapos na exposure ng pag-expose, tumatahimik. Okay. Yung... Winner, ito na naman si Winner. Nawawala ang mic. Ay! Ano ba ang problema? Ano ang problema nitong mic na ito? Baka misteryoso, Mike. Yan.
Baka pag May sabotage na naman dito? may sabotage. Ay, ako, delikado. Yung oil po, grabe yan, ang smuggling yan. Ang laking pinsala sa atin yan. Okay? Ang kanilang tanging solusyon dyan, nung panahon ni Procopio, Oo. yung chemical, yung chemical marking ng oil. In theory, lalagyan mo ng chemical, yung gasolina, pagkatapos bago i-distribute yan, papunta sa mga istasyon. Random checking na istasyon, malalaman mo kung yan tax paid. Pag tax paid kasi yan, makikita mo yung trace ng chemical. Okay? Ang problema dyan, na-check nga ba? It will take a lot of investments para po ma-check. So in other words, useless yung fuel marking na yan. Ang tinatamaan lang dyan, itong mga... Nag-go-comply. yung mga... yung mga mababait na sumusunod sa batas. Sumusunod sa batas, sila lang. Petron, halimbawa. Makakalusot ba yan? Pero sino po ba nagbabayad yung fuel marking na yan? tayo. Naka-tuck-in yan sa presyo. Tayo pa rin yun. Nagpakarga ng gasolina, bayad kayo dyan. At kanino napupunta yun? Doon po sa SGS. Societe General de Balance. Swiss company yan. Bilyon-bilyon na kinita niya. Kinita niya, kahit Just sa fuel marking. Hindi naman po sinasabi na SGS na meron silang kabakas. No. Hindi naman Hindi. sinasabi. Principle dyan eh. Okay. Magmula doon sa dating administrasyon, napunta ngayon sa bago administrasyon, hindi rin nila sinasabi kung kanina na napunta yung bakas. Gumising kayo dyan. Hindi nila sinasabi. Magpakita kayo. Baka kailangan na i-review yan eh. Yung fuel marking na yan, nakakadagdag pa yan sa presyo eh. Kaya nga, ano yan? Wala naman nangyayari. Natigil ba ang oil smuggling? Wala. Kaya nga dalawa yung, buti si SEC, DOE SEC, si Popo Lutilla, yan talagang kailangan dagdagan ang pampagising, kape at lahat. Nandyan ngayon ang bagong Finance Secretary, baka yan gising na gising ngayon yan. Okay. Kaya pwede natin suggest, Mr. Secretary. Gising na gising? Oo. Nagkape. Nagkape. Ay! Barako. Eto. Barako ang kape. Kanino kaya galing tong aking mouth? Yeah. Lalagyan. Yan. Mukhang galing Gising na gising. kay Secretary. Secretary Ralph. Mukhang galing kay Secretary. Space age ang design. Space age? Insulated vacuum. Yan ang maganda. Yan ang maganda ito ba? sitwasyon. Oo. Okay. So, Thank you po, Secretary. Secretary, ibig sabihin yan, gising na gising siya kung itong ginagamit niya na map. Ganun ba yun? Gising na gising siya. Yung pinagsasabi ngayon ni Commissioner Bienvenido Rubio, na 1 trillion, Yan. at saka yung tungkol sa binabanggit ni Paring Conrad na kalokohan na fuel marking na ito, baka pwedeng pag-isipan na ngayon ni Secretary. Baka pwede kayong gumising. Oo. Baka pwedeng kalabitin mo yung katabi mo, Sec. Si Secretary ang Rutilla. nadadali lang, yung sinabi nga pa rin Joel, sumusunod sa batas. Sumusunod sa batas. Inasunod sa batas trapiko. Yan, lahat ng walang wala rin. Yung mga sumusunod sa batas, matagal lang kinukuryente. Oo nga Kaya gising na gising yung mga yan. Itong mga hindi sumusunod sa batas, kuryentehin nyo itong mga ito. Oo. Pwede ba yun? Para Kinukuryente? gumising. Pwede ba yung kinukuryente? Pwede. Baka mamatay eh. Hindi ba mamatay yun? Hindi. Oo. At sabi po ng ating Economic Planning Secretary, Arsenio Balisakan. kinakabahan daw siya dito sa nangyayaring gulo sa Chacha. Hindi po yung PI nila. Hindi. Ang dapat daw mangyari dyan, pag-usapan na muna, bago ang lahat, pag-usapan na muna, ano ba ang gusto nating palitan? Oo. Anong provisions na tinatarget nyo? Kasi po, nauna pa yung kartilya sa kabayo. Oo. Ano ba gusto nating palitan? Sabi niya. Yan. Pag-usapan natin. Agree tayo rito.
kung ano man yung means to get there, immaterial na po. Pwede ba yung ganon? Pwede ba yung ganon? Sinabi niya. Ang secretary. Kasi nagkakagulo po ngayon dahil hindi alam kung ano ba talaga nagkakaroon ng suspicion. Gusto nyo lang kasi parliamentary. Gusto nyo lang ganyan. Kaya PI nyo sa House Baka masayang daw ang diskusyon kapag yun muna pinag-usapan. Oo. Kaya pag-usapan na muna, paano makarating doon? Oo, paano makarating yun? Unang-una, tayo ba nagkakaisa na may mga provision sa Constitution na kailangan palitan? Yes. Ano yun? Ano yun? May mga iba nagsasuggest ganito. May mga Sabi iba. yan. Yan yung iba-iba. Para mapag-usapan yan at bigyan ng pagkakataon ang taong bayan at tumingin din sa mga ganyan, ayusin muna natin yung paraan para palitan yan. Kasi, paano Ang natin... sabi niya kasi, I hope they can agree very soon. Yan daw po kasing labanan between House and Senate. Nakakagulo daw po sa investments. Yun ang kanilang nakita. Yun ang kanilang feedback. Both local and foreign. Mr. Secretary, iisa lang ang pinag-uusapan ngayon. Number one, papalitan ba natin ang mga provision ng konstitusyon na tatingin natin kailangan ayusin? Yes. Number two, paano natin papalitan yon? Ito yon. Yan nandyan. Basahin ninyo yung sinabi po na pinagmamalaking sinabi Nino? ni Mr. Noel Oñate. Ay, sino yun? Yung lead convener ng firma. Pinagmamalaking sinabi. Niya. Oo. At yung Totoo ba sinabi? At yung binanggit ni Congressman Joey Salceda sa harap ng Catholic Bishops Conference. Mga CBC, mga Yan. bishop po. Yan ang mga... Alam nyo yung paper, dapat yung paper Ilabas Joey. ni Joey yun eh. Dapat yan makita natin. Biro mo, mahigit 40 trillion ang lumabas na pera Dahil... sa Pilipinas. ganun kalaki. Mga foreigner yan. At sa mga Pilipino yan. Bakit? Kasi hindi naman ganun kalawak ang investment prospects dito. Hindi mo naman maaalis din kasi doon yung mga swapang na foreign companies, mga carpetbaggers. Siyempre maghahanap. Papasok dito, mangungutang dito, kikita rito, ilalabas yung kita. Hindi na natin maaalis yun. Pero kung maganda ang investment climate dito, bakit niya pa ilalabas yan? Di ba? Oo. Kikita Dito na yan. pa dito ulit yan Dito na lang yan. Ang ganda ba naman ng buhay sa Pilipinas? Maganda. Pero, pumunta ka sa ibang bansa. Meron ba silang driver? Meron ba silang cook? Meron ba silang mga naglilinis sa bahay? Pumunta ka sa Amerika, maski na chief executive ka. Ang maganda lang dito, silver lining. Alam niyo po, sa buong mundo, alam niyo yung OECD? Oh, yes. That's Organization for Economic Cooperation and Development. Na mga mayayamang bansa yun, di ba? Yan po yung mayayaman. mayayaman. Oo. Hindi mayayabang. Hindi. Mayayaman. Ano yung mga tanong? Kamusta ba? Yumayaman ba? Yumayabang. Tayo yumayabang. Sila mayaman talaga. Yung mayaman. Nagkaroon po ang obserbasyon nila, lahat ng gobyerno sa buong mundo, mga ang mga printed news, ay 3% Oo. ng population ang source nila printed news. Ang radyo po, doon sa survey na yun, nasa 20%. Oo. Hindi to exactly 100%, hindi exclusive. Ang survey kasi, saan ba kayo kumukuha ng information? Social media, news, halo-halo. Ang social media, nasa 40%. Ang TV, nasa 60% source of information. Pero pag inanalyze mo, yung babaw, yung lalim ng source of information, mas lamang pa rin yung print. Although konti lang ang nagbabasa. Konti lang ang nagbabasa. Yan.
Ang LA Times pare, nagtastas ha. 1/3 of their work. Oo, LA Times. nagpunta na sila ngayon sa Lupit nun. digital. Digital na. Hindi, well, dito, look, ako nagtatrabaho pa rin ako sa isang print. Ngayon kaming mga editor at mga reporter namin, kailangan may dala-dala nila yung mga cellphone. Yes. Kailangan kumuha na rin sila ng retrato, kailangan mag-video na rin sila, at kailangan mag-file na rin sila story right now. Hindi mamayang alas 4, alas Hindi yung 5. tatawagan Kailangan mo pa. ngayon na. Kasi para lumaban sa social media. Oo. Now, the other thing ito, kasi kilala namin paring Conrad itong si Raul Locsin. Kilala mo rin, sir. Yes, diba? Si of Raul. course. Si Raul, nung panahon niya, si paring Mr. Locsin, siya ang founder ng Business Day at later Business World. Ibang era Ano na print na ang mga tao nagbabasa. At totoo, pinablicly trade niya ang business Actually, hindi world. public. Ganito ginawa Paano niya. ba? Ibang Kuha na Nawala investor. siya ng kumuha ng investor. Nag-away siya ng boss niya. Oo. Nag-resign siya. Oo. Out of principle. Oo. Nagsamahan sa kanya yung mga tao. Oo. Anong gagawin niya? So may mga Kailangan- pakakainin siya, may Oo. may mga empleyado siya. Mga Oo. pamilya yun. Pamilya yun. Kailangan niya magtayo ng bagong dyaryo. Wala naman siya kapital. Oo. Ito ang kinakakaba niya. Marami siya kakilala na pwede mag-invest. Oo. Pero makokontrol siya nung. Ayun, ayaw niya makontrol siya. Anong ginawa niya? Humanap siya ng maraming investor. Tigpa 5%, tigto 2%. Ganon, maliliit. Para walang Na hindi makapagdikta. makakapag-control. Para mapunuan yung kanyang pangangailangan. Therefore, it can be an independent newspaper. Which it became. It became, It turned yeah. out to be Oo. an independent. Pero yun yung era. Ngayon, hindi mo na Ngayon magagawa yan sa panahon ng mga vloggers, na yung mga pinagpapakinggan itong ating mga Okay. mga listener. Hindi na po Ayun ganun ba ang... point doon? No. Oo sabi niya, kaya kayo nalulugi dahil hindi kayo gaya ni yung nakatira sa Amerika, yung nagsasalita. Yung chilling effect, iba chilling yun. effect ng ngayon. tapos wala yung yun. effect Yun ang mo. napakalaking kalokohan. Nananakot daw yung mga nasa poder, kaya This is mga a publisher natatakot. Hindi totoo yun. That's a business decision. Ang chilling effect doon sa business na nagbibigay, nagpopondo. Oo. Chilling Kasi yun. po, yan Yung si- the numbers, pwede na negosyo pa rin Pwede yan. na natin sabihin, kasama po yan sa grupo natin. Yes. Dahil lang isa sa mga investors dyan, Ay yung may-ari. yung may-ari ng Ng, Aliw. Ang aliw, ang karambola, oo. It is a business decision. Na-chill ho sila. Talagang Na-chill. matindi. Di nyo Na-chill, naman- Ano ba? Sino ba nagsulat niyang gagong? Hindi naman. Wala Sorry. Yung isa, Pulitzer Prize winner pa Sabi ko, kaibigan ko to. Pero, sir naman, konting analysis naman. Hindi naman ganyan yan. naman ganun, sir. Sino yan? Ano yan? Pinasara? Kumbaga, Isa lang naman ang Pulitzer Prize winner sa... pinasara yan para Pinasara daw, tinakot daw. SMNI. Oo. Doon kayo Baka- mag-ingay. Yun, sa Walang kahiring-hiring and everything. Paring Sinara. Si Paring Manny Manny. Bogato. Ibigan natin yan. Money naman. Di ba yung Magising ka naman, Manny. Nawala na rin kasi yung TV show nila sa kabila. So, well, anyway, hindi sa chilling effect. SMNI ang po ang issue sa media. Yun, Na yan, walang kahiring. ABS-CBN, katakot-takot na hearing. Oo, nangyari dun. Bago sinara. Ito. Inutusan lang yung NTC, sinara ng Resolution. Yan ang malupit. Diyan kayo mag-ingay. Oo. Yung CNN, it's a business decision. Alam mo ba yung franchise lang ng CNN, magkano na yun? And is it worth it? Billion, oo. Is the name CNN assurance na tatangkilikin po yan ng publiko? No. So what are you paying for? Pag hindi kayo nag-TikTok Di ka, magsarili na lang kayo ng news organization kesa bumili pa ng CNN. pag hindi kayo kasi CNN is a news organization basically. No. O talk show, At bibili niyo yung franchise, yung pangalan ng CNN Philippines. Philippines. Cost-benefit analysis, it's a tool in business, nakukuha mo ba? Yung return. Yung kapalit. Yung return niya. Ang problema nga, hindi naman kayo nagti-TikTok. Wala naman Hindi. kayong gano'n. Wala naman kayong entertainment show. Hindi. Ayun. Hindi obra yun. Hindi kaya. Tama. Unsustainable na under the present circumstances. Ito. Wala pong kinalaman sa PI nila sa house. Oo. Wala. Oo, wala. Medyo... Hindi naman magsasara yung news. Oo. Aalisin lang yung brand ng CNN. Okay? Oo. Kasi CNN supposed to be a brand Well, na dapat makakatulong sa inyong viewership. Nangyari ba yun? Hindi, ang nangyari kasi,
kung manunood ka rin lang ng CNN, hindi panood mo na yung CNN International, di ba? Kahit Pero- may local content kayo. Siguro, there's a lesson there somewhere na siguro... Hindi, iba mataas na- ang local content na Oo, CNN. Ako mataas, nanonood ako ng CNN Oo, Philippines. oo. Actually, maganda. Maganda ang coverage. Maganda ang kanilang coverage. Pero ano Pero yung pangalang CNN Philippines, yun po lang po mawawala. Oo. Tuloy-tuloy pa rin yun. Tuloy. But the news anong chilling effect doon? Tingnan mo. Hindi nga feeling- Kasi nga, Meron pa naman may yung mga organization nag-uutos, may mga galamay na gumagalaw. Ano yun? Magsasara na yung buong studio? Hindi alisin na yung CNN Philippines. Tatanggalin lang yung franchise fee. Ganun ba yun? Hindi, kasi mahal yung franchise fee. Mahal nun. Mahal nun. Franchise. CNN, Ano yan? Parang MWSS lang? At saka Oo, tanggalin mo lang yung tanggalin mo. concession fee. Bayad na yung concession Oo, fee. may Ayun concession fee yan eh. Oo. Oo. Concession. Nagising lang. Ay, Actually, na. nagising yung mga may-ari, yung mga nag-invest dyan sa CNN. Na ang mahal-mahal nito. Wala Oo. din tayo nakukuha. Yeah, nagising sila. But the news organization Stays. is still alive. Still alive. Wala pong takutan dyan. Wala. Anong klase analysis yan? Hindi. Analysis ba yan o Gustong sumunod kargado? sa gustong sumunod sa kargado. Sumunod sa yapak ni Direk Eric Mati yung ilang komentarista natin Kasi ang Bagong storya. ng CNN Philippines ay RPN 9. Oo, Yan ang- RPN 9. Yan ang binalitan lang yung pangalan dahil na transform nila yung RPN 9 into CNN Philippines. But yung bandwidth niyan, etc. and everything, yung air niya, doon pa rin. Oo. You can still use it as RPN 9 or something. Meron pa rin eh. Daandar at aandar po yan dahil nando pa airwaves. Mawawala lang yung pangalan na CNN Philippines. Is that clear? Enough. Maliwanag. Hindi naman po isasara yung news organization. Tinatakot. Ayan. Napakatanga nitong... Yan po ang Department of Environment and Natural Resources. Sabi ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, kailangan daw po ng science-informed Oh, Diyos ko, ito decision na naman po tayo. para daw po matugunan ang problema natin sa kakulangan ng potable water dito Naku. sa bayan. By the way, Science-informed decision. Yeah. by the way, 200... Kuha mo yun. Science informed. 211.68 meters na lang ang level ng anggat. Yeah. By the way, bumababa. Kailangan na science. Mabilis yan, mabilis yan. Kailangan po na science. Ito si Jonathan kasi kulang sa science informed. Hindi, anong gusto niya science? Kasi po, ang ating siniservisyohan lang, 74 million Filipinos lang po ang may access Sa sa yung tubo, gripo, in other words. Piped in water. Ilan tayo? 110? Anong nangyari doon sa the rest? Mahigit na 30 million. Wala pa po silang koneksyon ng tubig. Inaccessible. Akala ko bang yung pinagmamalaki ng mga best friend ni Paring Joel na kapag nag-privatize, Ang ganda na. magkakaroon na ng tubig sa magkakagripo na. Oo. Wala. Yung pipe water, pipe in. 74 million lang ang meron. Ano na nangyari doon sa 36 million? Ano pa rin yun? Sinasahod. Or kung meron man. Ay, Ito hindi. daw po ni walang toilet. 3.8 million families walang toilet. Saan sila nagna-number 2? Sa tabi-tabi. Yung mga ilog-ilog. Oo. Mga open space. Yeah. Ayan. Yung sanitation po. Malaking bagay yun. So sabi ni KGG, secretary, kailangan daw ng science-informed. Kailan kaya yun? Magkakaroon ng decision. Na science-informed naman, ha? Nagising. Kailangan natuto. Hindi nga tulog na tulog Manong- Hindi. Maimbing. tulog na tulog. Ikaw Mahimbing naman, Gising na gising yan pag nasa biyahe. Pare.
Ayun. Pwede matulog. Gising na ikaw. Gising na gising niya pag yan. Oo. Science informed. Yun. Science informed. Nabigat yung science informed, ha? Wala pong tubig ha. Akala ko ba yan ang solusyon? Privatization para magkatubig sa... Hindi, kailangan daw ng bagong water source. Kaya nga yung Kaliwa Dam, tinatrabaho. Dito sa Metro Ng MW. Manila. Sa Metro Manila lang. Ay, yung sa iba. Ay, Eh, naku, sa iba, problema, paano yun? problema. Kailangan ng prime water. Dapat ngayon, Prime water ang... magmula ngayon, kapag ikaw private sector at papasok ka sa utility, kailangan lahat ng elements ng utility na yan ay kumpleto sa bago kang Hindi, yun mabigyan. ang ng naging pagkakataon. problema kasi yung business template nila na gagayahin na yung privatization sa Metro Manila, hindi pwede dahil dito, hindi kasama sa gastusan yung water source eh. Sa kanila kailangan nilang tirahin yun. Aba, ang laki ah. Sabi na lang, when they crunch the numbers, mali ah. Maling-mali. O doon muna tayo sa billing. Billing lang muna. Computerization. Ayan. Bagong uniforme, bagong ID. Yan. Ayan, pwede yan. Ito, related. Binasura po ng Court of Appeals. Alin? Yung refund daw na 1.4 billion. Pampanga Power Firm. Pampanga. Dati po, yung ERC, yung San Fernando Electric Light and Power, is FELAPCO. Kilala mo ba ito, Jonat? Inutusan po ng ERC, i-refund daw 1.4 billion sa mga customers. Okay. I-refund daw yan. Sinabi po ng ERC yan noong June last year. Kasi daw, itong Espelapco. Esfelapco. San Fernando, yan po yung capital ng Pampanga. San Fernando Light and siguro? Electric Light and Power Corporation. May mga charges daw po excess ng power generation rates ng ilang taon. Almost 8 years. It's a private distribution company. Parang Meralco yan ng San Fernando. Ngayon, tumakbo itong Esfelapco. Parang fifita. Hirap sabihin. Oo. Tumakbo sa... Tumakbo sa Court of Appeals. Ang sabi ng Court of Appeals, Sabi po, sorry, Naku, ano pa? wala raw legal and factual basis yung desisyon ng ERC sabi ng ng Court Okay. of Appeals. This is a good discussion na. Okay. Tuloy. Ngayon, mga kababayan dyan sa San Fernando, Okay. asahan nyo na. Na magkaka-refund o Wala nga daw basis. Wala nang Walang basis. Di talagang i-maintain yung mataas na dyan. Mm. Wala yung refund. In other words, huwag kayong umasa na makakabawi kayo. Hindi. Hindi, paano to ERC? Di ba balik kayo ngayon sa ERC? Oo. Wala raw due process yung ginawa ng ERC. O, Yun di, ang sinabi Walang public ng- hearing. kaya Public gawin natin consultation. doon sa mga oppositors doon sa na yan, issue na yan. Kasi sabi ng ERC, kailangan mag-refund. Ang sabi ng CA, hindi nyo naman binagyan ng pagkakataon. Yung Yung power distributor. Oo, na i-discuss yan. Pagpaliwanag. Oh, kawawa na. Fair and reasonable opportunity to explain or defend itself. Kawawa. Sabi ng CA, ang sabi ng ERC, Taon na quasi-judicial kami. Tsaka taon na yan. Kami ay libre na magdesisyon. Hindi kami kailangan yung mga rigid procedural requirements. Oo. Yun ang dahilan ng ERC. saan patungo yun? Sabi na si hindi. Fundamental yan. Okay. Magkaroon ng due process. Di ba? Meron nga kayong power, quasi-judicial kayo. Kailangan pa rin ng due process. Ayan. Yan ang mahirap sa shortcut. Baka meron gusto naman mag-take over nitong Espelapco. Oo nga, baka Ito muna. may gumagalaw dyan, ha? Ano? Yung bang gising ba kayo? Ikaw naman lahat sa'yo, tulog eh. Gising Yan ang ba kayo? sa'yo. Pero mula kayo ay gumawa ng desisyon na yan. Ang ERC. ERC. Gising ba kayo? Oo. Wala ba kayong pinapabura? Wala ba kayong gustong sabihin na sige na lang, akala mo pro-consumer kayo, yung pala patibong ang dinala ninyo sa
mga kababayan natin dyan sa San Fernando. Nilagay nyo sila sa isang patibong. Kunyari, ano kayo, at talagang kinakatigan nyo yung mga consumers. Yung pala, hindi kayo dumaan sa lahat ng proseso. Hindi, kasi may bago nga darating eh. Ito. Ang ginawa raw kasi nitong ARC, nung simula, inutusan ang SFELAPCO na mag-refund ng 650 million. Yan. Sabi na CA, okay. Walang kaabog-abog. No further proceedings or whatsoever. Ang amount, ginawa nyo 1.7 billion. Yan. Ganyan. Arbitrary, sabi nila. Hindi nyo tinanong to be heard. Yan, due process. Mahilig pala yung ARC doon. Ba't nyo gawin sa lahat ng mga power distributors yan? Yung iba, binibigyan nyo ng Wala naman pong gusto mag-take over ng mga power na yan. Meron? Gising na po. Gising na. Yung mga... Nais! Yung mga oligarch, gising na sila. Yung mga nagnanasa. Kailangan i-take over lahat ng public utilities dito sa Pilipinas. Lalo para na yung mga kontrolado na kumikita. Yung mga magaganda. Pare, Meralco. Up for renewal ang franchise niyan. Sa Kongreso. Pero Happy days are here again to. yung bagong power distributor, yung nanalo ng bid, di ba? Saan? Doon sa Sa Meralco. Hindi, San Fernando. Sa San Fernando. Plans to supply power through renewable power plants and farms. Ganun ba? The company owns the geothermal and power plants. Sino yan? Ban. AP. Ha? Aboitiz. Power. Yun ang nakakuha ng sa San Fernando? Oo. Anong pangalan? Aboitiz Power. Aboitiz Power. Power. Ano? Hindi ko kilala yan. Teka muna. Ano? Teka muna. Oh. Ano ba yan? Totoo? Fake ba yan o ano? Gising ba yan? Kasi nga, Baka renewable tulad yan. power. Ano sinasabi? They won the bid Bakit? Ano ba? for the base load requirement nitong Nung Espelapco. Oo. So, Okay. more than meets the eye. Okay, sundan na. Ganun ba? Science-based lahat ito. Tingnan mo. Mga 94 megawatt solar power farm. Mga ganun. And then geothermal. Geothermal. Ayos. Kaya yung mga inaasam-asam po ng mga kababayan natin na Sa San consumers din sa Fernando. San Fernando, na refund, wala na po yan. Huwag na kayong umasa. Yan palang reklamo Marami yung kilala. against Espelapco. Personally, hand-delivered yung letter ni Mayor. Pumunta kay Dimalanta, kay Mona Lisa Dimalanta ng ERC. Personally po. Mayorville, Makalawag. Yan. Oh. Based po yung decision ng ERC doon sa letter na personally Dineliver. hand-delivered Ni Mayor Calawag. ni Mayor Calawag Maganda yan, ha? kay Mona Lisa Dimalanta. And from their letter, nagdesisyon ng ERC For refund. For refund for yan refund. Maganda yung hinahand Ano lang, konti lang. Later on, ginawa pang 1.7. Gusto talaga pabagsakin ito. Oo. Saka kukuha ng kamay ng Diyos, kukuha ng 1.7 billion. Na hindi nyo pinag-usapan. Hindi nyo kinonsulta. Yan. Yung mga taong bayan dyan sa... Hindi nag-public Ganito consultation. daw po, pagkaabot ng sulat ng mayor sa ERC, the next day may decision na. Si Mona Lisa. Mabilis. Gising to, gising. Gising. Mabilis ang aksyon. 24/7 to. 24/7. Parang ano Hindi to? natutulog. Ay, naku po, gising na gising to. Ang galing nito. The next day Oo. The next day. The next Decision. day, issued. Kulang ito, Mayor, sa refund. Ito, dagdagan pa natin. Ayan. Yan ang kanyang ginawa. Iba ang hinahand carry, ikaw. Iba. Tapos po, nagulat ang Espelap. Espelapco. Nag-motion sila for reconsideration. Tumagal to na mga 5 buwan. After 5 months,
tumaas lalo yung Yung demand. Imbes na mawala. Yun yung 1.7. Naging 1.7 na. Una, 600. Na Lang. 24/7 Na, the day after, after nagdesisyon. Ah. Gising na gising. after 5 months, after the motion, after 5 months, Dumagdag. naging 1.7. Yan ang lesson nyo. Huwag na kayong magmo-motion. Ayan, dumagdag. Huwag kayong humihingi ng refund, Mayor. Marami rin pong gumagamit yan. Oo. Progressive yan. Oo, kasi malaking hindi yan. bayan yan. Baka nga hawak niya yung spelap ko, baka pati Oo, yung mga San Fernando. kanugnog na bayan kasama pa dyan sa Pag Frances minsan, area. tumatakbo pa ako dyan para bumili ng tamalis. Sarap dyan. Lalo na pag pupunta ka sa Pradera, maglalaro ka, dadaan ka ng San Fernando, San Fernando. daming kainan. Masasarap ang kainan dyan. Oo. Na workout. Paano kaya ito? May pag-asa mo ba ito Esfelap ko? CA. Ang ERC ba pupunta ng Supreme Court? Di na. Wala na yun. Talo na sila sa CA. Wala na. Wala na yan. Unless, Kasi yung circumstances behind the decision, mysterious. The day after, sinulatan lang, handheld, hand-delivered. nagpa-refund ka agad. The next day, nagpa-refund. And then after 5 months, in-increase pa yung refund without consultations. Grabe Pa- Hindi binigyan ng pagkakataon ng spelap ko. Ang pangit kasi, Ang pangit ng pangalan nyo eh. Esfelap ko. hindi niya ma-pronounce. Fifayda Hirap i-pronounce eh. Hindi niya kaya. Palitan na lang natin AP. Yun ang sinasabi ni Joel. AP. AP. AP na lang. Mas mabilis. Oo. O yun bang may paalala po, yung mga nag-rally sa Davao at dyan sa Luneta. Linisin nyo raw yung kalat nyo. Tama yun. Linisin nyo yung kalat nyo. Gumising naman kayo dyan. Wag si Andrew E. ang paglinisin nyo doon, ha? Alam ko maganda pagkakanta niya and all that. Galing mag-rap ni ano. Ganun pa rin. Magaling pa Okay. rin. Yan. Susunod na po, Ronda Pilipinas kasama si Drew Nasino. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana. Ako si Conrad Banal. Magkita-kita tayo bukas muli. Thank you. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.